puso'y umaapaw at di maisalarawan ang awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasal ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Amen! Pumalakpak po tayo para sa ating Panginoon. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Sige po, awitin natin ito. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka. Iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Amen! Salamat po, Diyos. Napakabuti mo. Jesus, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita. O Jesus, sa'yo'y namamangha. Umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamaliw. Ang pangalan mo ay dadakilain. Jesus, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa
pasasalamat sa iyo lamang luwalhati at papuri. 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 Pasasalamat sa iyo lamang. Jesus, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita, O Jesus. Sa iyo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailan. Hallelujah! 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 Sa iyo ang pagsamba. Hallelujah! 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 Sa iyo ang pagsamba. Hallelujah! 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 Sa iyo ang pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ipon sa iyo ang pagsamba, Panginoon. Hallelujah! Hindi kami magsasawang umawit para sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw kailanman ay hindi nagsawang umibig sa amin, hindi nagsasawang magpatawad sa amin, hindi nagsasawang magpala sa amin, Panginoon. Kaya sa iyo lamang ang aming papuri sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah! Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Muli po sa iyo ang papuri. Sa iyo ang papuri. Sa iyo lamang, O aming Diyos. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa iyo lamang
natin sa Panginoon, kapag ikaw ay aking kasama, lubos ang aking ligaya, O Diyos. Kapag ika'y kasama, o anong ligaya nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkabigin ka. Alay natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa iyong lamang. Iaalay ang buhay ko sa iyo. Muli po, kapag ikaw ay kasama, awitin natin ang buong puso sa Panginoon. Pag ika'y kasama, o anong ligaya naman. Puso ko'y puno ng galak, O Diyos. May pag-asa akong nakikita pagkabigin ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa iyo lamang. Iaalay ang puso ko sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa iyo lamang. Iaalay ang puso ko sa iyo. Narito ang buhay ko. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa iyo lamang. Ang puso ko'y sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo sa iyo lamang. Iaalay ang puso ko'y sa iyo. Sabihin natin sa Panginoon, ang puso ko'y sa iyo. Minsan pa, ang puso ko'y sa iyo. Hallelujah. Yes, God. Ika'y nararapat na papurihan, O Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat
Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Hallelujah. Sabihin ng ating mga labi ang pagpupuri sa Panginoon. Magtangkit tayo ng mga pasasalamat sa Kanya sa oras na ito. Hallelujah. Pagkat ang presensya ng Panginoon ay narito. Hallelujah. Siya ay karapat-dapat sa ating papuri. Karapat-dapat sa ating pagsamba. Hallelujah. Kami umaawit sa iyo, Diyos. Aming isisigaw ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. O aming Panginoon, purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Aming Panginoong Hesus, aming kaligtasan, aming kaibigan, tanging sa iyo lamang ang aming papuri at pagsamba. Luwalhati sa iyo, pangalan, O Diyos. Purihin ka. Hallelujah, Panginoon. Ito ang dahilan ng aming pagpunta sa lugar na ito upang purihin ka, pasalamatan ka, sapagkat patuloy namin nakikita ang iyong kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Kailanman hindi ka nagkulang. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa amin, O Diyos. Ikaw ang patuloy na nagpapala sa aming buhay. Ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Hallelujah. Sambahin ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat. Tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. 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 Oo, purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hindi po kami titigil na magpasalamat at umawit para sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay mabuti. Mabuti ka, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman ang aming puso'y umaawit sa iyo. Aming Panginoong Yesus. Yes, God. Hallelujah. Tanging sa iyo lamang ang aming papuri at pagsamba. Jesus. At ang hangad ng aming puso ay makapiling ka sa bawat sandali ng aming buhay. Sapagkat, Panginoon, ikaw lamang ang aming kailangan. Yes, Lord. Father. Amen. Hallelujah. Glorify your name, God, Jesus. Aming Diyos, maraming salamat. Nagpuri nga, Panginoon, narito kami buhay na nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan, sa kadakilaan mo. Haligad na kung paano, Lord, hindi nasasayang ang bawat sandali na ginagawa ng iyong mga anak, na kung paano ay arapat dapat ka namin purihin, luwalhatiin. Sa iyo, Lord, ang mga papuri, pasasalamat sa lahat ng mga ginagawa ng iyong mga anak, O God. Hallelujah. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. May patulong. Okay na yan. Hello, good morning. Good morning po. Ayan. Masarap po bang sumamba sa Diyos?
Ayun, ano po, talaga yun, totoo yun. Napakasarap na sumasamba tayo sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kasi po kapag hindi tayo nagwo-worship, pag hindi po tayo nagwo-worship, hahanap ang ating mga espiritu na sasambahin. Yun na po. Ngayon, kapag hindi tayo nagsisimba, sumasamba, saan natin makikita yung mga sarili natin na sumasamba? Sigurado meron. Hello? Baka mamaya, Sunday na Sunday, nasa mall. Nakaharap sa labahin. Yun ang sinasamba niya pag araw ng linggo. Kaya napaka-palad po natin. Nakikita tayo sa loob ng mga iglesia na nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Amen po. Okay, palakapakan muna natin ang ating mga sarili kay Lord. Yan. Yun, dako po tayo sa lesson po natin. Wala. Kuberan pala yung monitor. Yan, para kita yung monitor. Okay na yan. Spread the fire of God. Yan, spread the fire. Tingnan po natin kung paano nag-spread ang fire. Title natin ay Eyewitness. Yan. Ito lang po yung isa sa mga nakita ko na pwede po nating makuha na title as a eyewitness. Yan po. As a eyewitness, what's witnessing all about? Yan po. At kapag po sinabing eyewitness, isa ka sa mga nagiging saksi. Amen po. Eyewitness ka. At kapag po medyo masela ang witness, saan lumalagay ang witness? Saan po? Sa mga protection program. Ano po, kaya po meron pong tinatawag na safe house. Kapag medyo delikado yung witness, ay nilalagay ito sa isang safe na lugar. Ibig sabihin, ganun po pala kaselan ang pagiging witness. Yes po. At kahit po tayo, bilang mga witness, mga saksi, sabi nga po ninyo, mga saksi. Yan, bilang mga saksi, o sabihin natin mga saksi ni Jehovah, ay maselan po. Kasi ang wini-witness natin dito, si God. Yes po. At kapag ka-witness ka ni God, makita sa atin yung katotohanan. Amen? Saksi ka ng Diyos. Dapat nalalarawan sa atin kung sino. Kung sino yung pinag-witnessan natin. Kaya ngayon, sabihin nga po natin, sabay-sabay tayong maging saksi. Sige po, ano po nyo? Ayaw nyo makiisa ba? Ibig bang sabihin, hindi kayo sasama mamaya. Magiging saksi tayo ni Jehovah. Naka-schedule pa naman mamaya, Pastor, di ba? Meron tayong Vision 2020. At kahapon, nadaanan ko sila dyan. Yung mga witness, nadaanan ko sila dyan sa Kalison. Saan ba schedule, Pastor, mamaya? Kalison, Gugo, Balungaw.
Yan, kahapon, nasa Kalison sila. At ngayon tayo naman, ganun din, kasama rin pala yung Kalison sa pag-witnessa natin. Diyan tayo believe sa mga Jehovah Witnesses. Ang text natin sa Acts 1:8, sige nga po, Acts 1:8. Yan, sabi, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." Yan. Pagbabaro po ng Santong Espiritu, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. The power believers receive from the Holy Spirit. Kung binigyan po tayo ng kapangyarihan, ano yung mga kapangyarihan na yun na ibinigay sa atin? Una, includes courage, yan, yung pagiging boldness po natin, courageous. Confidence, yan, kita natin, kababata nila. Tapos mga may edad pa. Pero confidence sila. Kasi sila nga po ay nag-witness sa ating Panginoon Diyos. Tapos nandoon yung kapangyarihan na binibigay sa ating isa, yung insight. Yan, may insight na binibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ability and authority. May kakayanan ka, meron kang authority para mag-witness. And then, sabi ron, binigay sa atin yung mga kapangyarihan na ito. Ngayon, paano natin ito gagamitin? Yung mga kapangyarihan na ito. Ang isa pong kapangyarihan, para daw po ito magamit, para ito matest, dapat tinatry. Paano natin malalaman na meron nga po tayong insight o meron tayong abilidad, authority, kung hindi po natin itratry? Kung hindi mo itratry na mag-witness, hindi mo itratry na mag-share, hindi mo nga makikita yung kapangyarihan. Binigay na sa iyo eh. Yes po. Hello. Di ba nakakapanood naman tayo ng mga movie na may mga super power. Si Spider-Man. Paano niya na discover yung power niya? Di ba tinry po niya? Nung una nga, puro miss yung ginagawa niya dun sa kapangyarihan niya. Puro palpak. Pero na-discover niya, meron siyang power. Hello? Tinry niya ng tinry. Ngayon, kung di po natin try yung power na binigay sa atin ni Lord, hindi po talaga natin ito magagamit ito. Walang epekto sa atin. Amen po. Kaya po mamaya, sigurado po, magagamit natin yung power na to. Yung sinasabi ron, the power believers receive from the Holy Spirit includes courage, boldness, confidence, insight, ability, and authority. Yun, meron ka pong kakayanan, may abilidad ka, meron kang authority. Nasa iyo yung authority na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Mas ahead ka dun sa mga tao na pag-witnessan mo. Kasi nasa iyo yung power, nasa iyo yung kapangyarihan na binigay ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat, yung kapangyarihan ng confidence, nandoon sa iyo. Hindi ka dapat mahiya. Kasi mas tinalaga ka ng Diyos, mas pinili tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen? The disciples will need these gifts to fulfill them mission. Yan. Kailangan ito ng mga disciple. Kailangan mo ito, kailangan natin ito para ma-fulfill yung pong sinasabi natin Panginoon Diyos dun sa Matthew 28:19. Na kung paano po yung mission na iniwanan ng Diyos, iniwanan sa atin o tinagubilin sa atin ng Diyos, ay mangyari, matupad. Ang sabi niya ron, gawin ninyong disipulo ang lahat ng mga bansa. Amen. Kaya kung wala yung power na to, hindi po natin magagawa. No, hindi mapupulfill yung kalooban ng Diyos na yon na ma-evangelize ang buong mundo. Yon. And then, if you believe on you are disciple in Jesus Christ as your Savior, you can experience the power of the Holy Spirit. Amen. Bilang mga disipulo po tayo, dapat maranasan po natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit.
Ngayon, kapag hindi mo nararanasan yung kapangyarihan ng Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, hindi tama. Ano po? Dapat naranasan natin to. And then, para maranasan nga natin to, sumuong ka, sumama ka, mag-try ka. Nasa iyo yung kapangyarihan, hindi mo gagamitin. Ano mang kakayanan na hindi gagamitin, sabi ron, mapapanis ito. Kakalawangin lang ito. Sayang naman yung abilidad mo. Sayang naman yung karunungan mo. Sayang yung confidence. Confidence ka, boldness ka sa ibang bagay. Pero pagdating sa binibigay sa atin ng Diyos, bakit hindi natin magawa? Amen po. Ang galing-galing mo makipag-usap. Ang galing-galing mong mag-convince. Ang galing-galing mo sa mga talkative. Pero pagdating sa itinaga sa atin ng Diyos, kulang tayo. No, dito natin gamitin yung ating pagiging saksi ng ating Panginoon Diyos. Okay, spread the fire. What is the spread of fire? Ano nga ba yung pag-spread o pagpapalaganap ng apoy? Doon muna tayo sa literal na apoy. Sabi dito, the heat source must reach a hot enough temperature to cause ignition and with ample fuel and oxygen in the surrounding area. A fire can spread with dramatic speed. Once started, a fire can spread. Yan. Mas madali po nakakaunawa rito yung mga yung mga mekaniko. Yung mga gumagamit ng mga sasakyan. Na kung paano sinabi ron, the heat source must reach enough temperature. No, meron pong tinatawag na heat. Isa po ito sa itinuro ni Calope. Na kapag ginagamit yung FB, nung siya po yung driver, ibibilin po niya ito sa mga driver na sinasabi niya, bago mo siya i-start, painitin mo muna. Painitin mo muna siyang ganun heater in 8 seconds to 10 seconds. No, kapag medyo nahiheat na niya, naabot na niya yung heat na yon, and then saka niya i-ignition ganun, aandar. Mag-aabot po yung init, yung fuel, saka yung oxygen, saka aandar yung makina. Doon na po mag-aapoy, doon na po siya gagawa ng source para mapaandar niya yung makina. Amen. Kaya, what the spread of fire? Sa pamagitan po nung ganun, sinasabi ron, fuel and oxygen. Yan, meron pong oxygen talaga ang apoy. Hindi po pwedeng wala siyang oxygen. Isa po ito sa mga nagpapatakbo sa apoy. And then we have a 3 way to spreading the fire. Meron po siya mga kaparaanan, kumuha lamang po tayo ng 3. Una po yung conduction fire, saka yung radiation fire. Ito sa literal na apoy po ito, ha. Ayan, di pa lumalabas. Yan. 3 principle of fire. Yan po yung kanina, oxygen, heat, and fuel. And then the 3 way spreading of fire, conduction, convection, and radiation. Ngayon, paano po natin i-apply sa spreading of fire with the Holy Spirit? Yung 3 bagay po na to. Bali, i-convert lang po natin na kung paano po ay sa tulong ng Holy Spirit ay tumugma naman. Convection fire, na kung paano po how to spread the fire of God. Ngayon, paano tayo nag-spread ng fire of God sa mga tao? By God's love in prayer and good deeds. Yan. Sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos, prayer, at sa mga mabubuting gawa, na-spread po natin yung fire of God. Na-spread po natin yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Kapag po nakapagpadama tayo ng pagmamahal, kalinga sa ibang tao, lalo na po sa mga nangangailangan, ay nakapag-spread po tayo ng fire. Ano po? Fire of God. Pagmamahal sa ibang tao. Sabi nga, nung mga nakakaraang narinig natin,
kapag ginawa mo ito sa kapwa mo, sa Diyos mo ito ginawa. Amen? Narinig natin yung nakaraang teaching. Dumalo ka sa may sakit, nagbigay ka ng pagkain, tapos nagbigay ka ng damit, dumalaw ka sa nakulong. Amen? Ang sabi ni Jesus, ginawa mo ito sa Kanya. And then, ang tanong ng tao, Panginoon, kailan ka namin ginawa ng ganito? Ang sabi ni Jesus, nung ginawa niyo ito sa mga tao, ginawa niyo ito sa akin. Kaya sa pamamagitan po nun, nakapag-i-spread po ng fire ang bawat isa po sa atin. At once na may ginagawa po tayong pag-ibig, mabuti sa ating kapwa. And then, praying for others is an act of love. Yan. Ito po isang uri ng aksyon ng pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nakapag-i-spread po tayo ng fire of God sa pamamagitan po ng mga bagay na yon. Okay, number 1 tayo. Conduction fire. Conduction fire po, ito po yung spread through direct contact. Intentional evangelism. Ano po? Na kung paano po sinasabi ro na spreading through direct contact. Ang literal na apoy po, na kung paano po na sinasabing conduction fire, direkta po siya. No, direkta po siya na paapuyin niya yung dapat niyang paapuyin. Halimbawa po sa Selene. Di po ba pagka in-start nyo, o tagdan, pinihit nyo yung stove, di ba lalabas niya apoy? Direct. No, direct siya? Direct spread of fire po ang nangyayari, direct contact. At ganun, paano po natin i-convert ito sa spiritual na buhay po natin, kung paano po tayo mag-spread through the direct contact. Una, tell what they know. Yan. Bilang mga saksi, dapat sabihin mo, excuse po, kaya pala mainit. Sige bro. Thank you bro. Yan. Tell what they know. Wala pa. Sabihin mo yung nalalaman. Amen. Bilang mga saksi. Pwede naman talaga hindi mo sabihin yung nalalaman mo bilang saksi. Sa mga saksi, pwede ka nagsisinungaling at pwedeng hindi. Hello, pwedeng narinig mo lang, hindi mo naman talaga nakita, pero sumasaksi ka. Pero sabi na nga po natin dito, tell what they know. Yan, sabihin po natin kung ano yung mga nalalaman po natin. Handa po ba tayo maging saksi? Yan sinabi niyo po yan This is the responsibility of any witness. Responsable po natin to bilang mga saksi. This is a responsibility of any witness. Responsibilidad po natin na magsabi kung ano yung nalalaman natin bilang mga saksi. Kasi sa iyo kukuha ng nalalaman yung mga tao. Hindi naman nila alam Hindi naman nila alam na mapapahamak sila. Hindi naman nila alam na yung ginagawa pala nilang mali, pwede nilang ikapahamak. Amen. Ngayon, bilang mga saksi, kung ipakikita po natin sa kanila yung katotohanan, pwedeng mabago yung kanilang mga pananaw. Amen. A witness in a court must tell what he or she knows. Yan. Pagdating po sa korte, yung mga saksi ay sinasabi nila kung ano yung mga nakita nila. Ano po? Meron ako narinig dyan kasi nung nagkaroon ng kaso yung mga kapitbahay ko, murder. Tinatanong sa kanya, nakita mo? Gaano kakalayo dun sa nakita mo? Yan. Ibig sabihin, gaano katotoo yung nasaksihan mo na krimen? Ano po? Kaya may mesela naman talaga ang pagiging saksi natin. Kaya dapat sabihin po natin kung ano talaga yung nalalaman po natin.
Na po. At sa korte, alam naman po natin, kapag ka nagsasaksi ka, ay merong panunumpa. No, papanumpa ka, lalagay mo kamay mo sa Bible, tapos sasabihin pa ron na sumusumpa ako, ayan, Bible to, sumusumpa ako na magsasabi ng katotohanan lamang. Sumusumpa pa po pero may mga sinungaling na saksi. Kaya nga po sabi, ang kulungan daw po, hindi lang ito sa mga nagkasala. Pati na rin daw ito sa mga wala namang kasalanan pero nakukulong dahil po doon sa mga bulaang saksi. Amen po. Pero dito po, wala po mga bulaang saksi. Ang gagawin po natin bilang mga saksi para iligtas talaga ang mga nawawala. Amen po. Okay, palakpakan muna natin si God. Yon. Pangalawa po, a witness to an accident or crime must tell what has seen. Yan. Sa mga aksidente, sa mga krimen, kinakailangan po talaga rito ng mga saksi. Kailangan natin mga saksi kung paano po ay ipapakita po yung mga katotohanan. And then if you know God's loves you, tell how you know. Yan, sasabihin po natin kung ano talaga yung nalalaman po natin. Sabihin na magagandang karanasan natin sa Diyos. Sabihin kung ano yung mga yung naranasan mo kay Lord. Sabihin mo kung paano ka niya pinatawad, kung gaano yung laki ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Amen. Kasi wala silang alam Di nila alam na ganun palang kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Di nila alam na ang Diyos pala ay kahit gaano tayo karami, pwede tayong patawarin. Na po. Para sa kanila ay tuloy-tuloy na lang sila sa kasalanan nila. Bahala na kung ano mangyari. Pero kung i-ano natin, sasabihin natin sa kanila katotohanan, na kung paano po na nakikita natin sa kanila kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Marami tayong pwedeng isaksi sa kanila kung paano natin sasabihin sa kanila yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ron, know God loves you. Yan. Sabihin natin, ako mahal ako ng Diyos, ganito naging ginawa ko, pero pinatawad pa rin ako ng Diyos, binago niya yung buhay ko. Yun, nagsasaksi na po tayo pag gano'n, sa mga ganong pagkakataon. And then if you know Jesus saves you, yan. Sabihin natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Hindi rin nila alam, kaya nga magiging saksi tayo Hindi nila alam kung paano maligtas. Sa kanila lang, gumagawa lang sila ng mabuti, okay na. Pero kung magiging saksi ka, sabihin mo na hindi lang sa mabubuting gawa maliligtas, kundi sa biyaya at habag pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya nga po mayroong mga saksi. Sabi nga po sa Acts 2:19-21, dito kung paano po naging saksi sila Peter, 19-21, 14-21 ng Acts 2, verse 21 lang po kukunin natin. Sabi ron, ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yun po yung sinabi ni Peter. Nung after po nila na magkaroon ng gathering sa upper room, nagkaroon sila ng kapuspusan doon, bumaba yung Holy Spirit, tapos sa maraming comment ng mga tao, sabi, mga lasing yan. Ganito yan, ganon. Pero ang sabi po dito ni Peter, gawa ito ng Holy Spirit. Kilos ito ng Santong Espiritu. At binanggit niya sa 21 na kung sino man tumatawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. Yun. Ang kaligtasan kay Jesus lamang talaga. No, Jesus is the way, the truth, and the life. Maraming tao, di naman kasi nagbabasa ng Biblia. Hindi naman sila nakikinig ng mga sermon sa radio. Madaan naman nila ito sa television, di naman nila ito papansinin. Pero kung mangyayari sa atin ay katulad nung binabanggit natin dito na conduction fire, na direct evangelism ang mangyayari. Direct spread of fire. Ang gagawin po natin, katulad mamaya, conduction fire. Rekta po ang gagawin po natin na pakikipag-communicate sa mga tao. Paapuyin kaagad natin sila.
na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga puso. Conduction fire, sabi pa po sa Acts 8:26-39, yan, sa verse 26 lang tayo. 8:26. Sabi ron, now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. Men, ito po yung eksena na nangusap ang angel kay Philip. No, sabi niya ron, pumunta ka sa Gaza. May makikita ka ron na eunuch. Tapos bahaginan mo siya ng salita ng Diyos. No, kaya makita po natin dito, conduction fire with the spread. Ano po? Nagkakaroon talaga dito ng direct contact. Direct contact ang ginawa niya dun sa eunuch na yon. Ang sabi pa nga po ron, tumatakbo yung karwahe ng eunuch. Ang ginawa rito ni Philip, tumatakbo rin siya. Ano po? Siguro mabagal yung takbo nung kabayo. Nakakasabay siya. Habang tumatakbo, kinakausap niya. Sinesera niya ng word of God. Direct contact, yung eunuch. Siguro nung medyo na tawag dito, nakuha na niya yung pukaw nung eunuch, pinasakay na siya dun sa karwahe. Sumakay ka na, mag-usap tayo. Hanggang sa mahaba ng conversation po nila, naligtas yung eunuch. Doon pa lamang po sa daanan nila na yon, ay nakakita sila ng tubig, siguro kahit ganyan tubig lang, nagpabaptize na po yung eunuch na to. Amen. Kaya makita po natin dito, conduction fire, spread to direct contact. Amen na po. Paano po direct contact ang ginagawa po ng evangelism na ginagawa rito ni Philip. Amen. Nakuha po natin conduction fire, spread the fire of God through direct contact. Sa pangalawa, convection fire. Convection fire to impartation. The most common cause of fire is spreading. Tell about who they know. Yan po. Ngayon naman, tell about who they know. Sabihin natin kung sino siya. Pakilala natin si Jesus. Pakilala natin kung sino yung sinasamba natin. Kaya sabi ron, bilang mga saksi ng Diyos, to spread the fire of God, Christ is the center of our witnessing. Si Kristo talaga yung sentro, yung pinaka-subject ng pagiging witness natin. At kung paano po yung convection fire na tinatawag dito, convection fire is to impartation. Yan. Meron po tayong pastor na nagpupunta rin naman dito. Ang leading ng spirit sa kanila, impartation. Nag-i-impart sila rito ng mga gifts. Gifts of prophecy, gifts of healing, kung ano yung mga pwedeng ma-impart po sa atin. At yung convection fire po ay parang gano'n, yung convection fire is the most common cause of fire spreading. Yan. A common cause of fire to spreading. Sabihin, common. Natural. Kung paano po kapag nakakita tayo ng mga nasusunog na bahay, pwedeng mag-impart sa kabila. Maghawa-hawa na yan. Maliit lamang yung sunog pero maya-maya malaki na. Nagkakaroon ng impartation sa bawat katabing bahay. Yun, kaya convection fire is to impartation. Okay. Yan. Christ is the center of our witnessing. Yan. Pag mag-witness po tayo, si Kristo ang pinaka-sentro. Baka po mamaya ang pinaka-sentro na po natin, kung sino yung ni-idolize natin. No. Baka mamaya ni-idolize natin si Peter.
Puro si Peter na lang. O puro sino ba yung mga kilala natin na masyado nilang ini-idolize yung ano nila, yung pinaka-pastor nila. Wala silang bukang bibig, kundi yung pastor nila. Pagka magkakaroon sila ng testimony, ang pinakabida yung pastor nila. Ano po? Pero ang pinaka-center po natin, pinaka-subject po natin sa witnessing, si Jesus pa rin. Amen? Ang pinaka-highest pa rin talaga si Jesus. Jesus instructed His disciple to witness to people of all nations above Him. Yun po yung instruction ni Jesus sa mga disipulo. Kung titingnan po natin Matthew 28, 18, 19, 20, pwede pong pakita kung kaya. Dun sa Matthew 28, 18, 19, 20. Matthew 28. Yan. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and all earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you, always to the very end of the age. Kung mapapansin po natin dito, kung paano po na nagbigay po ng instruction si God, si Jesus dun sa mga disciple niya, ang sabi niya ron, to witness to people of all nations about Him. No, mag-witness tayo sa buong mundo tungkol sa Kanya. Yun, about Him. Na kung titingnan po natin sa Tagalog version, may binabanggit po doon na ibinigay na sa akin. O, sa Kanya. Sa Kanya binigay, hindi po sa atin. At binabanggit doon na mga alagad ko, sa mga alagad ko, hindi sa mga alagad ko, kundi sa mga alagad ni Jesus. Amen na po. Kung paano po na sinasabi ron, na turuang sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko. Yan, puro siya. No, puro si Jesus. Hindi yung sumunod kayo sa pinag-uutos ko. Yan. Kundi sa pinag-uutos ni Jesus. Kaya ang pinaka-sentro po ng witnessing po natin, si God. Si Jesus pa rin, pag magwi-witness po tayo. Si Kristo ang sentro ng ating mga patotoo. At meron din naman po talaga na ginagawa tayong, minsan mga testimony, nangyayari po ito sa mga house church. Na po, hindi na nga lang ginawa rito. Pero dati, ginawa. Nagkaroon po tayo ng mga special testimony rito. A witness. Kaya nga lang, kinakain yung oras natin. Minsan yung testimony pa lamang niya, maabot na ng 30 minutes. Na po, hindi para pepede sa ganito yung pepede sa mga ibang special special occasion for the testimony lamang. Na kung paano po kapag po magkakaroon tayo ng testimony, kahit naman po nagawin natin ng mga testimony na to sa mga house church, dapat meron din tayo sinusunod na protocol. At pagka po sinabing short testimony, short lang talaga. Na po, 2 to 3 minutes. 3 minutes, hindi 30 minutes. No, kapag po nagte-testimony tayo, pwedeng short, accurate, and Christ-centered. No, short lang. Tapos, accurate. Hindi magmula dun sa sumakay ka ng jeep, hanggang yung pinag-usapan nyo sa jeep, hanggang sa Malolos, bumaba ka na ikinekwento mo. Hindi ganon. Accurate nga eh. Kung ano lang yung pwede po nating sabihin na sa mga testimony. Kung ano yung mahalaga. Kung mapapaigsi mo lang 2 minutes, 3 minutes, okay na yon. Pero, Christ-centered. Hindi yung, buti na lang, nandun ako. Yon. Hindi na Christ-centered yon. Amen po. Nakuha po natin. Ano mang ginagawa po natin sa pangalan natin, Panginoong Jesus, siya yung naitataas. Yun. Okay, nakuha natin. Yan.
Wala kung paano po, sabi ron, Jesus had instructed His disciple to witness to the people of all nations about Him. Ipagsabihin natin ang mga himala ni Kristo. Kung tayo nakakaranas ng mga himala, nakakaranas ng mga bagay-bagay na kilos ng ating Panginoon Diyos, testimony po natin. No po. Our purpose in witnessing is to share the gospel. Yun naman po talaga yung pinakalayunin po natin. Mag-share talaga ng gospel. Amen po. Hindi po tayo pupunta ro para makichismis. Baka mo yan, napunta natin, kumari natin, kailalaman natin. Lumalayo yung usapan. Kung saan napunta yung usapan. Ang goal natin, purpose, to share the gospel. Yun lang. Hindi na natin pwedeng pag-usapan yung kung ano mga kalakalan. Basta gospel lang about Jesus. No, kaya sabi ron sa 28:19, gawin niyo ang alagad ko, i-share niyo ang word, i-share niyo ang tungkol sa akin, yun lang sabi ni Jesus, tungkol lamang sa Kanya. And our goal is not to impress others with our knowledge or of theology. Yan, hindi po yung para magpa-impress tayo. Meron kang wini-witnessan, hindi naman yung kung marami tayong alam, theologian. Kahit siguro yung mga Greek words, binabanggit mo na. Hindi nila maunawaan yun. Ano po? Yung malalalim na word of God, binibigay mo. Hindi po nila talaga malalaman yun. Kumbaga, hindi po tayo magpapa-impress sa kanila bilang marami tayong nalalaman tungkol sa ating Panginoon. No, tama na yun na i-share natin yung mga basic na kung paano po magkaroon ng kaligtasan. Amen? Sa pamamagitan po nun, nakapag-witness na po tayo. Yes po, nakuha po natin. Kaya nga sabi ron, many know the theories of the theologian, but don't know Jesus. Marami raw po talaga ng maraming mga theologian, mahusay sa mga theories, pero di naman nila kilala si Jesus. Di naman nila pinamumuhay si Jesus. Kaya nung papasok po yung sinasabi sa Matthew 7:23 na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Kundi yun lamang talaga mga sumusunod. Yan. Kaya our goal is to introduce people to Jesus, the only way to heaven. Kaya yun lamang po talaga i-introduce po natin na kung paano po si Jesus po ang tanging daan patungo po sa langit. Ano po? Walang ibang daan. Hindi yung tamang daan. Hindi yung dating daan. Amen. Kundi ang ating Panginoong Yesus lamang ang tanging daan. Okay, number 3 po tayo. 11:30, matatapos po tayo ng maaga. Bilang mga saksi, kanina binanggit natin, tell about who say no, and then ngayon naman, know where to go. Yan, saan naman tayo pupunta? Bilang mga saksi, saan ang punta mo? Saan ka pupunta? Noong nakaraan, may mga narinig tayo, saan ka punta? Tama bang sagot, sasabihin mo, to the moon, to the mall, linggo-linggo. Tapos sasabihin mo, oy, nakabihis ka, saan ka pupunta? Doon may sabong. Hello? Dapat alam po natin kung saan talaga yung pupuntahan po natin. Dito, may piyesta. Dito, meron pa nga ako naririnig Nung di pa po uso yung libing ng umaga sa kalumpit, ngayon nauso na yung libing sa umaga ng patay sa kalumpit, umaga. Dati po, may mga nagiging dahilan po ang mga Kristiyano, hindi dadalo. Alam po yung dahilan? Makikipaglibing. Umaga, makikipaglibing daw. Ang libing nga ay alas 3 Karaniwan yung 3 p.m. Tapos sasabihin niya, makikipaglibing daw. Amen? Kaya dapat po, bilang mga saksi po tayo,
Nawi-witness po talaga sa atin na pag Sunday, dapat nandito po tayo. Hindi po tayo nakikita sa ibang lugar. Nga po, bilang mga saksi, nowhere to go. Kaya nga po sabi dun sa Acts 1:8, tayo ay maging mga saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, into the uttermost part of the earth. Na po, sabi ron, Jerusalem. Yan. Doon na lang tayo sa Jerusalem. Huwag na natin pakialaman yung kapitbahay po nating si Judea, saka si Samaria. Doon na lang tayo. Tingnan na lamang natin yung Jerusalem natin. Maging saksi tayo sa ating mga Jerusalem. Yung po bang maging regular tayo na dumadalo rito, saksi ka na nun. No po, nakapagpapakita ka na ng witnessing sa mga tao na every Sunday, dumadalo ka rito. Every Sunday, nakasuporta ka sa gawain. Every may house church kayo, nandoon ka. Yung Jerusalem mo, yon. Kahapon ba yon? Anong Friday? Doon sa Jerusalem ng Kanyugan. Bagong bukas. New Jerusalem. Kasi bagong bukas lang po yun eh. Ng area 2 yun Area 2. Area 2 yun ang Kanyugan. Na po, sa panguna ni Pastor Racel. Kaya may bagong Jerusalem doon. Ako paano po, kapag nakikita ka na pumupunta roon, ibig sabihin, nagwi-witness ka. Pinupuntahan mo ang iyong Jerusalem. Yes po. Ngayon, alam po ba natin kung saan yung Jerusalem mo? Sabi nga po, kapag Jerusalem, ito yung bahay mo. Yung bahay mo, hindi yung bahay ng kapitbahay mo. Pag uuwi ka ngayon, saan yung Jerusalem mo? Si Alice, saan siya? Sa Banawi. Ayun, Banawi. Kaya makita po natin doon yung Jerusalem ng bawat isa sa kanya-kanyang tahanan. Na po. And then sabi po rito sa points po natin, sa letter A. Letter A, sabi ron, the world is my Paris. The world, mundo na po, mundo. The world is my Paris. Yan. Paris or Jerusalem. Yung ibig mo sabihin ng Paris, the ecclesiastical unit of area committed to the one pastor. Nung una ko po narinig yung Paris, kala ko pare. Pagka po sinabing, ito yung aking parish church. Sa mga Katoliko ko po narinig yan eh. Sino ba roon yung parish church mo? Amen? Kala ko po pag sinabing parish church, pari kasi agad naririnig ko eh, pari. Yung pala ibig sabihin ng parish church, yung Jerusalem. Yung church na pinupuntahan mo. Na kung paano sinasabi ng parish, the ecclesiastical unit of area committed to one pastor. Nakatulad po ng church building po natin na to, is a parish church. Na po, naroon na meron tayong isang head pastor. Kilala niyo po ba? Kung sino yung sabi ng committed to one pastor. Kilala niyo po ba yung head pastor dito? Ay, sige pa po, banggitin po niyo. Marinig ko. Kilala niyo po? Sino po? Hindi ko po marinig eh. Sino po? Brother Earth, sino po? Ha? Pigeon. Pigeon. Nabisaya na ako. Pastor John Sanoy. Baka po mamaya magkamali kayo ng banggit ha. Ibang pangalan, may kapangalan yan. Sino yung pastor mo John? Doon. Si pastor
Nung pala, ibang pastor na John yung binabanggit nyo. Yes po. Kung meron po tayong dapat puntahan, sabi ron, yung Jerusalem mo. Ito yung Jerusalem mo, the parish church. Amen? Nowhere to go. Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo yung line mo, alam mo yung road mo, kung saan yung church mo na pupuntahan. Hello, nakukuha po natin. Bilang sinasabi natin doon na radiation to spread the fire of God. Yan, doon tayo sa radiation. Radiation to spread the fire of God. Pagka po kasi sinabing radiation, sabi ron, heat will travel in all direction. No, yung heat po nito, nagta-travel po siya sa lahat ng direksyon. No, hanggang sa makuha po niya yung pinaka-object. Ang alam ko po sa radiation, sa X-ray sa mga hospital equipments, yung alam ko isa sa may radiation, yung sa X-ray. No, kapag po tatapos na yung X-ray na yan, radiation yung lumalabas doon, ibig sabihin, yung lahat nung area na pininpoint nung X-ray machine na yon, nakukuha po niya lahat yung part po na yon. Kaya sabi ron, travel in all direction. No, ito yung radiation. Kaya radiation fire, no, nasa radiation fire po tayo. Radiation fire, na kung paano po spread the fire of God sa ating Jerusalem. Kaya po kung paano po na pumupunta pa lamang po tayo, nagwi-witness ka na. Amen. Nagwi-witness ka na meron kang iglesia na pinupuntahan na sinasabi rin sa point 1 po natin, committed to one pastor. Hello. Huwag po tayo magkakamali. Baka di po natin alam ang pangalan ni Pastor Ferdinand Sanoy. Mas mabuti na pong Ferdinand. Baka po mamaya, ibang pangalan bagitin nyo, kapangalan. Doon kami kay Pastor Jonathan. Hindi pala Sanoy. Amen? Ang sabi dito, as a parish church, committed to the one pastor. Isa lang ang bishop mo. Sino yung bishop mo roon? Sino yung best friend mo roon? Sino yung pastor mo sa kalumpit? Hindi pwede dalawahin pastor mo. Kailangan isa lang. Hindi mo pwede sabihin kay bishop, Bishop, may bishop din kami roon. As a parish church, committed po tayo sa isa lang. Hello, nakuha po natin. Amen po. Yan. Yung pong parish church po na yon, kaya ano po nakuha, na sinasabi na, the word is my parish, si John Wesley. Yan, ako paano po, wala po siyang binanggit na tawag dito, na specific na ito yung aking church, kundi sinabi niya, the word, mundo. No po, yung buong mundo, yung aking parish. Yung aking parish church. Hindi niya sinabi na, yung Love Fellowship Church ang aking parish church. Di po, kumbaga parang safety. No, yung buong mundo. Alam po niyo, nangyari naman talaga to. Kinilala siya sa buong mundo. Patay na siya, wala na siya, pero yung kanyang mga word, yung kanyang mga teaching, nananatili. At yung po sinasabi dito na the parish, the ecclesiastical unit of an area committed to the one pastor, kay John Wesley po galing yon. Ano po? And the resident of such of an area. Yon. Kaya sa atin po, saan ba yung Jerusalem po natin? Isa ng iyong parish church. Pag sinabing parish church, LFCI. Pag sinabing parish church sa atin, the worship center. Amen. Ito yung sentro. Ano po? The center of worship.
Ayan. Sabi ron, parish, a local church community composed of the members. Yun po ibig sabihin ng parish. Nung narinig ko lamang po ito, akala ko tungkol sa pari. Nung pala ano po ito community church composed of the member. Kaya tayo, may mga member po tayo. No, dito sa ating Jerusalem. Jerusalem, hindi ka taga Judea, hindi ka taga Samaria. Taga LFCI ka. Yes po, nakukuha po natin. Hindi mo sasabihin na binanggit doon yung Judea binanggit doon yung Samaria Pwede rin ako ron. Pwede rin ako sa Samaria. No, hindi po. Magkukumit po tayo sa isang pastor. Hindi pwede 2, 3, 4. Pwede tayo dumadalo ng mga seminar. Pero yung commitment po natin to the one pastor po. I mean po, to the one bishop. Okay. Sabi po sa huli, less na po tayo. 11:43. We are to be witnessing who are always on call and on the job. Yan. We are always on call and on the job. Nagwi-witness daw po tayo na kung paano po tayo tinatawag o pipili sa ating mga hanap buhay, sa ating mga trabaho, na maging mabuting patotoo pa rin po tayo. Amen. Baka po mamaya sa church lang tayo, dito lang tayo nagpapakita ng kabutihan. Na po, kahit saan lugar, always, sabi ron, always on call and on the job. Maging mabuti po ang mga magiging patotoo po natin. Noong nakaraan po, may binanggit po si Pastor Sidro, isang example po, witnessing. Ano po? Nasa hospital po si Pastor Sidro, tapos meron doon meron doon na mga pasyente sa katabing nakikipag-usap siya. Nung mabanggit po niya na kung saan lugar siya, halimbawa po, sabihin na po nating Francis. O, taga Francis ka ba? Opo, gano'n, Francis kami, ganyan. Ngayon po, ang ginawa po ni Pastor Sidro, merong mga member, wala man tayong member sa Francis ngayon saka sa Gatbuka. May mga member kami dyan, sabi niya. Ngayon po, bago po magbanggit ng pangalan si Pastor Sidro, pinili muna niya kung sino yung sasabihin niya. Kilala mo ba si sister na ganito? O kilala mo ba si brother na ganito? Kasamahan namin yung sa church. Ngayon, nag-link sa kanya na piliin muna niya kung sino yung tao na babanggitin niya. Bakit po? Kasi baka po mamaya mapahiya po siya. Baka mamaya sabihin niya, kasama ako sa church yun. O leaders namin yun. Disciple namin yun. Singer namin yun. Amen? Bible study leader namin yun. Kilala mo ba siya? Tapos nung kilala na, nung tinanong niya, baka mamaya, ang banggitin mga bad comments. Amen? Sira yung patotoo. Kaya ang ginawa po ni Pastor Sidro, namili siya ng tao na babanggitin. Hello? At nung binanggit po niya yung tao na yon, salamat, sabi niya, hindi siya napahiya kung sino yung tao na binanggit po niya. Hello? Sa buhay po natin, lahat po tayo dito, kung tatanungin po ba tayo, kung sa lugar nyo, kung ikaw mismo yung natanong, ano kaya yung testimony natin? O, kilala mo ba si Ali sa Bagbag? Kasamahan namin yon. Kumusta ba siya? Ano ba buhay niya? O, si Alice. O, mabait yun. O, pagbigay yun. Nangungumbida yung pag-birthday. Nagpapabalot pa nga yun Parang gano'n, no po. Paano ko yung sabihin ayun, si Alice. Nako, napakasungit nun. Napakasela nun. Napakachismosa nun. Hello? Kaya nga po, witness
Sabi ro, we are to be witness, we are always on call. Kahit kailan tayo tawagin, kahit nasa trabaho tayo, dapat maging mabuting patotoo po tayo. And we are to be witness in all of our contact. Yan. Our daily contact. No, araw-araw, lagi tayo may mga commitments. Araw-araw, meron tayo mga kausap na tao. Lalo na mga negosyante. No, meron siyang laging kadil. And then dapat doon, maging mabuting patotoo po tayo. Kasi meron po ako narinig, Christian. Pero bad siya naman talaga yung Christian na yun eh. Kahit na akong tatanungin, bad ang masasabi ko sa kanya. Ngayon po, ang sabi po nung tao na to, ka-business deal po niya. No, ka-business deal po niya sa mga tag dito. Basta, wag na tayong bumangit ko anong business. Ka-business deal po niya. Ngayon po, nung bumababa na po yung mga dala nilang product, tapos nakita na yung tao na kadil. No. Ayun ba yung kadil natin? Alam po nyo ginawa? O, balik nyo na yung mga gamit, balik nyo na yung mga product. Bakit po? Sira siya doon sa mga kadil. Kilala siya. Nung makita siya yung contact, atras. Ano po? Sira yung kanyang patotoo. Kristiyano po yun ha. Inatrasan po siya ng kanyang ka-business deal. Amen? Kaya sabi ron, in our daily contact, na kinakailangan, meron pa rin tayo maganda mga patotoo sa kanilang lahat. Amen? Nakakuha po natin a witness. Okay, last na po tayo. Mag-closing na po tayo. Kaya kung paano po makita po natin, sabi sa Roma 14:12, we will each give an account of our witnessing. Yan. Lahat po tayo ay makapagbibigay sulit sa Diyos ayon sa ating mga ginawa. Yan. We will each give to an account of our witnessing. Na kung paano po gaano kahalaga sa atin na tayo po ay mga saksi at hanggang kailan natin ipapakita ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Paano po yung binanggit po natin, yung conduction fire, paano tayo makapag-spread ng salita ng Diyos, ng direkta, yung conviction, kung paano tayo nakapag-i-impart, yung buhay mo, nakapag-impart ka sa ibang tao, at yung radiation, paano po, lahat na nalaganapan ng salita sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ng patotoo ng buhay mo. Kaya kung paano po sa witnessing, anumang bagay na ginagawa po natin, ay pagsusulit po natin ito sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Yung po sinasabi sa Roma 14:12. Lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos ayon sa ating mga ginawa. Yun. Pagsusulit naman natin eh. Kaya kung magsusulit po tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos, mas mabuti na yung maging maganda na yung mga patotoo po natin sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Okay, let's pray. Bago po ibigay kay Pastor John yung huling benediction. Sige po, tayo po tumayo muna. Thank you, Father, para sa prayer. Thank you, Father. Hallelujah. O Lord, salamat po sa salita mo na binigay sa amin. Witnessing na kung paano po sa buhay namin, kami nga po ay dapat na maging patotoo, mabuting patotoo sa buhay na to. Sama kami naroon, nasa karsada man kami, nasa bahay man kami, nasa palengke man kami, nasa opisina man kami, nasa trabaho man kami, Panginoon, ay dapat na mai-witness ka pa rin po namin sa buhay namin, O Diyos. Paano po yung binanggit mo rito, yung conduction, yung convection, yung radiation fire na yon, paano sila nag-spread ng mga fire, ganun din po kami makapag-spread ng iyong mga salita para po sa mga maliligtas, O God. Kaya salamat po, ikaw po ang patuloy magpala sa mga anak mo narito, Lord, na patnubayan po ang bawat isa na gagamitin mamaya
kung paano po magkakaroon ng Vision 2020. Kaya ingatan mo po sila, yung kapangyarihan mo na sinasabi ay makuha, makamit, ipagkaloob mo po sa bawat saksi na pupunta po mamaya o God. Kaya salamat po. We thank you, Father God. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pastor John? Mike. Pastor, ito lang. Amen. So that's a challenge for us. Bottom line, are you a witness for the Lord? Bottom line, ang buhay mo ba ay mapagmamalaki ng Panginoon? Whenever you are connected to the Lord Jesus Christ, na ang buhay natin may maging saksi. You will not just do witnessing, you will be the witness. It's a being. It is your life na magsasabi ng pagtotoo na ito nga ay para sa Panginoon. So this afternoon nga, we will be having our Vision 2020 and encourage you na talagang makibahagi dito. At sa anumang kaparaanan, we can be a witness, especially this coming Christmas, sa ating mga resources, sa ating mga talento, sa ating panahon, at lalong higit sa lahat sa ating mga pagsaksi upang may mga tao na madadala sa Panginoon. So as we sing this song, na inawag natin kanina, I pray that you will just have out this prayer. Lord, gamitin mong buhay ko na maging dahilan para maraming tao makakilala sa iyo, Panginoon. So as we sing this song, let's make a commitment that we will be a witness, we will spread the fire that God has for us. Pasasalamat aming Diyos, kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, sabihin niyo po, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso ko sa iyo. Oh, sa iyo. Ang papama o anong ligaya na darama, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Mamaya hapon po, nangangailangan ng Panginoon ng bibig, ng kamay, ng mga paa, ng mga pwede niyong gamitin upang abutin ang mga tao na nangangailangan.
As you can see around us, kung di pa kayo natitigatik sa mga nangyayari sa paligid natin, ewan ko na lang, ano pa ang magtitigatik sa inyo. Imagine, just, last Friday, 7.2 magnitude earthquake na ating kinakatakutan dito sa Metro Manila ay nangyayari na. Sa Mindanao, patayan here and there. Kasamaan ay talagang wala nang pinipili. Nangyayari sa bansang Israel ay we're really standstill. Naghihintay tayo na anumang susunod na mangyayari dahil it will make or break yung situation na nandoon. Na nagsasabi lamang, malapit na talaga dumating ang Panginoon. Nagsasabi lamang, wala na tayo masyadong panahon para umabot pa sa mga tao. Kaya whatever time we have right now, hindi na ito luxury. Ito'y pahiram na ng Diyos na binibigyan tayo ng pagkataon upang gamitin ang ating buhay para sa pag-abot sa mga nangailangan. Na ikaw mismo, kumbinsido ka, katulad ng ating sinare din last Sunday, na ang Diyos natin ay mabuting Diyos. And you can share it to others. Just like what is said this morning. Kung alam mo mabuti ang Diyos, you cannot wait to tell it to others. So mamaya, the Lord needs people will say to these people, mahal ka ng Diyos, nais ka namin panalangin, may mga taong may sakit na kailangan gumaling. People, the Lord needs some people to lay their hands on those sick people para sila yung gumaling. Pero ang tanong ay, sinong gagamitin niya? Just like the challenge that's always before us. Sino ang ipapadala ko? Who shall go before us? Whom shall we send? Sana po ang sagot natin, inawit natin. Narito, ang puso ko, ang buhay ko, gamitin mo, Panginoon. So as we sing that chorus once again, can you just lift your hands and saying, Lord, here I am. Nawa ang buhay ko, merong mabago na taon, merong kaibigan ako, even for one soul, before this year ends. Lord, may kaluluwang magbabago, may kaluluwang makakakilala sa iyo, may lalapit sa iyong kaharian, Panginoon. And the Lord needs a soul, a body, a life na handang magpagamit sa Panginoon. Can you just lift your hands right now as we sing that chorus once again? Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Sing it again. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Let's pray. Lord, we lift our hands. Lahat ng buhay namin, Panginoon. Lord, just like what I prayed this week, nung ako'y merong dinaramdam. Lord, I have reasons for me to be healed because I want my life to be used for you, O God. Hindi pwedeng mabalab ang gawain, Panginoon. Hindi pwedeng bumagal ang pag-spread ng gospel because of these obstacles. Kaya Lord, nandito ang buhay namin, buhay ko. Alisin mo ang hadlang, Panginoon, ang kabalahan, even yung mga sakit namin, even yung mga kasalanan, ano pa mga bagay, Panginoon, na maging dahilan para mapigilan ang pagkalat ng apoy. Narito po ang aming buhay, Lord. You see our lives. You can use us. If you can use anything, Lord, you can use me, Lord. You can use my hands.
You can use my lips. You can use my body, O Lord, to share your love for other people. Nadalawin sila sa kanilang mga tahanan, pagalingin ng kanilang mga sakit, ipag-pray, tulungan, at maramdaman nila na mayroong Diyos na nagmamahal because we are there for them, O God. Kaya Lord, sa umagang ito, I pray each and every one of us na nandito kayo, Lord, ay tunay na magkaroon ng tunay na puso, damdamin para sa mga nawawala, sa mga kailangan maabot. Nawa yung apoy na meron kami, hindi mamatay. At ito yung maibahagi sa iba, Lord, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Salamat sa Panginoon sa iyong ginamit. Can we call right now, Pastor June, sa gitna. We will also pray right now sa mission natin sa Tarlac. Meron tayong patuloy na sinisimulang gawain doon. We believe na, sige Pastor, dito sa gitna. Let's stretch our hands. Baru hindi tayo makakarating sa Tarlac, pero merong isang missionerong humahayo ron sa pangalan ni Pastor June at minsan may sinasama siya. Let's just pray for him. You can support him in prayers or otherwise upang hindi matigil. Sa totoo lang po, umiyak ang puso namin kapag isang gawain natitigil. Because that's not the plan of God. The plan of God is for the fire to spread. The plan of God is for the gospel to be reached lalo sa malalayo. So Lord, right now, alam po namin na it's your heart to save people, especially in the area of Tarlac. Lord, I pray na ikaw po ang patuloy na mag-stir up, Lord, ng apoy sa mga taong natanin namin doon ang iyong salita sa pamamagitan ni Pastor June at ang ilan niyang mga nakakasama ron. I pray na ikaw rin po magpala sa lahat ng kanilang efforts, Lord, even sa support din ng kanilang family. Lord, I pray na lahat ng mga kaluluwa na inaabot namin ay tunay na madala sa iyong kaharian, and then we look forward for a church that will be rebuilt, that will be built on that place, oh God. Because that is your will, to spread the fire in Jesus' name. At kami dito Panginoon, sa mga lugar mo kami dadalhin, katulad mamaya, Lord, we are ready, O God, to spread the fire sa Balungaw, sa Gugo, sa Kalison, wherever place that you will send us, O God, nawang bawat isa tunay na magkaroon ng passion for souls, na talagang kailangan namin madama ngayon, lalo po sa panahon ito, lalo kung saan alam namin malapit ka nang dumating. Kaya Lord, as we lift our hands, Lord, you promised that you will never leave us, you will never forsake us as we go and make disciples, Lord. Ibig sabihin, yung blessing mo nandoon, Panginoon, hindi mo kami bibitawan. And I declare more of your shalom blessings sa lahat ng mga paa ay magaganda, dalumahayo, at pinapangaral ang kaligtasan. At ang buhay nila naging mabuting halimbawa, liwanag kung nasaan man kami, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang bawat sa Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, na siya laming laging baranasan upang patuloy kami mapuspos at magkaroon ng damdamin ng pagmamahal sa mga taong nawawala sa iyo, O God, sa mga taong nangangailangan na maabot namin ng iyong pag-ibig. Ang napatuloy na pagpuspos sa Banal na Espiritu, ang patuloy na paggabay, ang patuloy na pagpapalakas, pag-iingat, ang siyang maranasan namin, mula ng magpakailanman at lahat na nagmamahal sa Diyos at lahat na patuloy na ikakatakapoy na meron siya sa ibang tao at lahat na patuloy na susunod sa kalooban ng Diyos at hahayo at ipagsisigawan na ang Diyos nga ay mabuti, ay magsabi na tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen. Amen. God bless. So mamaya po, lahat ng sasama, meron po tayong pamerienda of course, at magdala po kayo ng payong para protection at bottled water din po para po hindi tayo ma-dehydrate. Let's be on fire for God. Let's win souls for Jesus.